Pag-aral ng Sabat, okay, all praises and papuri sa Panginoon lang ang ating nadarama. Masaya ba kayo? Amen. In spite of problems, sometimes struggles in our lives, pagdating ng araw ng Sabat, ay ang anak ng Diyos ay masaya at nag-declare ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang title ng aking message sa umagang ito ay Man's Faithfulness and God's Steadfastness. Okay, ang pinaka-key-text ay basahin ko ulit ang binasa ng ating kapatid kanina sa Genesis 7, verse 7. And Noah went in and his sons and his wife and his sons' wives with him into the ark because of the waters of the flood. Diyan sa translation nakalagay dyan ay sa unang is because they want to escape the waters of the flood. So shall we bow our heads? Father in heaven, thank you for being with us today. Bless us as we study their words and help us to understand the message that you are going to impart to us. Thank you, Father, for the promise for Holy Spirit in our midst to help us understand this. And this all we pray in Jesus' wonderful name. Amen. Nung ako ay nasa Iloilo, nagbakasyon ako doon for 5 days. It so happened that after pagdating ng Sabat, ay nagsimba ako doon sa aming church. Yung dating pinaka-home church ko actually yon, Iloilo City Central Church. At nakita ko yung improvement. Talagang napakalaki na ng church. It is the biggest church in the whole Iloilo, town of Iloilo. Yun ang pinakamalaki daw doon sa sa area. And the membership from 300 to 600 plus, parang kulang-kulang 700 na members. Napaka-ganda at napaka-grand ng, actually, para siyang PIC. Parang malaki pa sa PIC doon sa Silang Cavite. Pero, mga kakaunti na lang yung aking mga nakakilala. Kasi karamihan ay bago na. And I was so glad that one of the head elder nung time na yon, nung pumunta ako doon, siya yung isa sa mga namin, napapirma nung nag-house to house kami, yung mga high school pa lang kami. Nag-house to house kami doon sa Tansa area, may Tansa din kasi doon. And itong pangalan na to, si Edsel, ay isa sa mga pumirma, Bible study, ganoon. So, ibig sabihin, after a while, ay nirefer namin siya sa aming elder at nabinyagan siya. Kasama yung kanyang, dati kalibuin niya lang kasi yon, hindi siya bininyagan na hindi sila kinasal. So, natuwa ako nung malaman ko na siya ang head elder ngayon doon. At sabi ko, parang naalala ko nung high school kami, ay gano'n nag-house to house talaga kami sa buong city. Mga bata pa kami. At parang na-miss ko nga yung na yun. Pero ang ganda ng mga results kasi marami doon sa kanila. Pati yung may kamag-anak ako na convert na saradong katoliko, siya ang nag-Bible study. At yung kamag-anak ko na yun, parang pinsan, pangalawang pinsan, na binyagan. So, sino po dito, babalik tayo sa ating pinaka-topic, Man's Faithfulness. Ang chapter ng Amis, Iloilo chapter, ito ay yung Association of parang Adventist Ministries for Seafarers. Sila yung in charge doon sa program, morning at saka sa hapon. At nakita ko napakaganda ng I want to share some of the impacts na kanilang snare doon. And also this topic about Noah's faithfulness. So kung babasahin po natin dito, verse 7, nakalagay po dito. And the Lord said, Genesis chapter 7, verse 7, and Noah went in his sons
his wife, hindi wives kanina, parang mali kasi yung narinig ko kanina na binasa. And his wife, isa lang yung asawa ni Noah. Ang nakalagay doon ay his son's wives with him into the ark to escape from the waters of the flood. So, dito po ay pinakikita sa atin kung paano na God repented na ang tao ay kanyang nilalang. Kaya, I have to destroy the world, sabi ng Panginoon. Pero, nakita niya yung family ni Noah. And, mapapansin po natin dito na it is a family affair. Ang pananampalataya ni Noah, sinabihan sila ng Panginoon, pumasok ka, ang asawa mo, yung mga anak mong lalaki, at yung mga asawa ng anak mong lalaki. At makita po natin doon na buong family, walang isang nawaglit, kundi sa lahat sila ay sumunod. Just because of Noah's righteousness during the time. At dito sa verse 5, kung babalikan natin, Genesis 7:5 nakalagay dito, sunod na ating slides, ay sinasabi na, and Noah did all that the Lord has commanded him. And Noah did all that the Lord has commanded him. So, sa ating may dual application sa ating mga buhay ngayon. Do we do all that the Lord had commanded us? Parang ito yung pinaka-reflection para sa ating mga sarili sa araw na to. Obedience. Noah's obedience to the Lord is one of the basic na naging tapat siya sa Panginoon dahil sa kanyang pagsunod. And dito pinapakita din sa atin kung paano na napansin ng Panginoon ang taong ito sa kalagitnaan ng corrupt world around him. Kita natin, sa panahon na yon ay almost everybody have been corrupted. Maliban kay Noah. So siya lang yung nakita ng Panginoon na nagtatapat sa gitna ng corrupt surroundings and corrupt world around him. Siya ay patuloy na nagtatapat sa Panginoon. May kwento dito ng isang seaman na nag-testimony nung panahon na nandoon ako at sabi niya ay siya ay isang Catholic, saradong Catholic at siya ay sumakay sa barko. Doon sa kanyang sinakyan ng barko, may isang Seventh-day Adventist na galing sa General Santos City. At sabi niya, ang tawag ko sa kanya is the Seventh-day Advantage. Bakit? Pagsampa niya sa barko, kinausap niya yung kapitan na sa araw ng Sabat, siya ay manatili sa kanyang cabin at hindi magtatrabaho. Pinagbigyan siya. At may isa pa. Kinausap niya yung chef na yung kanyang pagkain ay hindi siya kakain ng mga karne kagaya ng pork at iba pa, kundi isda lang. Kaya tinawag ko siya na the Seventh-day Advantage. Ang sarap ng buhay niya. Pag araw ng Sabado, nasa cabin siya, nagpapahinga, kami nagtatrabaho lahat. Ako mas mataas ang rank ko sa kanya. Siya ay electrician lang ng barko. Pero ang sarap ng buhay niya. Kaya na, ako, bakit ganon? At ang kanyang pagkain ay masarap. Kami lahat pare-pare yung kinakain. Sa kanya, iba. Kasi may special na niluto yung chef na isda. Dahil hindi siya pwede kumain ng pagkain na para sa amin. Kaya sabi ko sa kanya, Seventh-day Advantage. Ang laki ng advantage niya sa amin. Kaya sabi niya, bakit ganon? Siya ang pinaka-number 1 na reklamador doon sa pagbibigay ng ng captain sa taong ito.
Pero ang sabi dito sa verse 6, Genesis 6:22, Genesis 7:1 muna, I have seen that you are righteous before me. I have seen that you are righteous before me. Sabi ng Panginoon kay Noah. At nakita ng Panginoon ang katapatan ni Noah doon sa gitna ng makasalanang mundo. And sa Genesis 62 ay sinasabi dito, Noah did this. He did all that God commanded him. So ituloy natin ang kwento ng seaman na to na nasa barko. At ang lahat na kanyang ginagawa ay nagbigay ng atensyon sa mga crew doon sa barko. At ang ginawa niya ay nag-share siya ng pabalita ng langit sa kapwa niya. Nag-sharing, tapos maya-maya ay praise. Siguro sharing lang nga, hindi naman talaga, na nagko-convert, kundi mag-share lang siya ng kadakilaan ng Panginoon sa buhay niya. At may mga sumasali doon na mga members na interested din kasi wala silang magawa. Pagka spare time sa barko, wala silang magawa kundi makinig. Pero itong tao na to na tinawag niya na advantage, 70 advantage, yung taong magbibigay ng pabalita, ay hindi siya sumasali. Sama ka, mag-sharing na lang naman. Ay, hindi, ayoko nga. Bakit ako sasali dyan? Kaya sa isang panahon ay nag-dock yung barko at merong in-invite na mga singers. Ito kinanay sabi kanina na converted by the song din siya siguro. Ay kumanta yung group at ang isa sa mga kanta na nagpukaw ng damdamin niya is How Great Thou Art. At nung kinakanta yung kanta na yun, ay nakinig siya. Sabi niya, o kaya tang maganda yung kanta. Parang ano siya. Pero niyaya siya na umattend doon sa kanila, ayaw niya pa rin. Pero sabi niya, hindi ko makalimutan yung kanta na yun. Na kinanta. How great thou art. Then sings my soul, my Savior. Nung kinanta na yun, talagang siya, di siya mapakali. Pumasok siya sa cabin niya at doon ay nag-pray. Sa kauna-una pagtao nag-pray siya, Lord, lead me the way. Kung ito ba ay mas maganda o nakakagbuti sa akin. At maya-maya parang na-torture siya na lumabas at may nagbubulong sa kanya, mag-join ka doon sa Bible study na yon. At sa mga tuwid ay lumabas siya at kumatok. Sabi ng akala ko hindi sali. Sabi niya, sasali ako ngayon. At ang maganda pa doon ay merong sumampa na isang seaman din na Adventist. So dalawa na sila. So patuloy ang sharing nila hanggang nung panahon na yon ay yung taong ito ay nagpasya siya na tanggapin ang Panginoon. Pero dahil nasa barko sila, siyempre, di ba, ay talagang dito sa Genesis 6:18, sinasabi dito, ang ginawa ng Panginoon kay Noah sa kanyang katapatan sa Panginoon, I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark with your sons, your wife, your sons' wives, and you are going to enter the ark. So, makita natin si Noah sa kalagitnaan ng makasalanang mundo, siya ay nanatiling nagtapat sa Panginoon. How many years? 120 years. Noah built the ark. At siya ay nangaral at nagbigay ng pabalita ng langit sa mga tao. Noong una, maybe may mga tumulong, pero nung bandang huli, sa sobrang tagal ng 100 years o 120 years, ang mga tao nagsawa na. Ang sermon ni Noah ay naging plaka na lang sa kanila. Pabalik-balik na pabalik-balik.
Pero, ang sabi ng Panginoon, go and continue building the ark. Genesis 6:15, sinasabi dito, the length of the ark is 300 cubits, its width 50 cubits, and the height is 30 cubits. Ito yung kung gaano kalaki yung ark na ginawa ni Noah. So, makikita po natin dito kung gaano siya kalaki sa ating panahon. It is 510 feet long. Gaano ba kahaba yung 510 feet? Mahaba yun. And it is 51 feet high. Parang 3-story building. And 85 feet wide. Ganon siya kalaki. So, makita natin na it takes 120 years para mag-build yung ark hanggang natapos ito at nanawagan si Noah sa mga tao na pumasok. And sabi dito sa sunod na slides, we have Genesis 6:14. Make yourself an ark of gopher wood and cover it inside and out with pit. So, lahat ng instruction ng Panginoon, mayroong nakadetalye yon. Ganito yung haba, ganito ang lapad, ganito yung lawak, at ito yung gagawin. Didikitan niyo siya ng pit. Ito yung isang pandikit na kahit anuhan ng tubig, pag siya ay natuyo, ay hindi na siya talagang ma-separate yung dinikit na part. So, ito yung, kumbaga sa atin ngayon, mayroong Pinoy pandikit, di ba? Na-advertise ba yon? Pag dinikit mo yung kahit kamay mo yon, napakahirap tanggalin. So, siguro ito yung, mas matindi pa, ito yung pit na sinasabi dito sa banal na kasulatan. And Noah did everything. Ginawa niya lahat na individual instruction ng Panginoon sa kanya para doon sa ark. And as he is doing that, he is preaching. Habang ginagawa ang ark, patuloy siyang nangangaral. Darating ang baha. Pero yung mga tao ay no pansin, hindi siya pinapansin. And here, sa isang panahon, yung taong ito, babalik tayo doon sa barko, ay na-convert siya at gusto niya magpabinyag. Kaso nasa barko nga sila. So there was a time na nagdock sa New Zealand ang barko na sinasakyan nila. And porsigido itong dalawang kapatid na Adventist na magsamba sa araw ng Sabat, face to face doon sa church. Kaya naghanap sila ng church at natagpuan nila yung church. At doon ay, dahil nagba-Bible study na sila, ay nag-decide na pabinyagan yung kanilang kasama. There in New Zealand, he was baptized as a Seventh-day Adventist. Pagbalik niya sa barko, 3 na sila ang nangangaral sa loob ng barko. Kaya nung sila ay nagsalita doon sa meron pala silang organized na sa North Philippine Union Mission, Union Conference ng tinatawag na AMIS, Adventist Ministry for Seafarers. At maraming natulungan yung isang kapatid na may-ari ng agency na sa mga testimony na nung hapon, may isang tao doon na 10 years na siya sa Manila. At dahil wala nga siyang kakilat, walang isa siyang seaman, ay nagtrabaho sa bilang construction worker. Nagtrabaho sa bilang nagtitinda ng kung ano-ano lang, nasa kalye, para ma-survive niya ang sarili niya. At nung na-met niya itong AMIS, Adventist Ministers for Seafarers, ay nag-join siya. And he was able to go to Pasay Adventist Church. At tunay na-meet niya at marami silang mga seafarers, parang sila, kinupkup ng ni Brother Richard, at sila ngayon ay
nandoon sa kanya under, at nag-work siya doon ng